Nang sabihin ng sarili kong ate sa harap ng lahat na hindi ako imbitado sa sarili naming pamilya, ang kahihiyang iyon, ang matinding hiya, ay tila pumatay sa aking pagkatao. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging anino sa aming mansyon. Isang anak na laging isinasantabi, isang anak na laging binabaliwala, habang ibinibigay sa iba ang lahat ng luho. Para sa kanila, ako ay isang talunang walang narating sa buhay. Isang taong pwedeng itaboy sa dilim. Ngunit ang hindi nila alam, ang sikat na kumpanyang kinahuhumalingan nila ay pag-aari ko at ang lihim na testamento ni Lola. Ang mga hiyas na nagkakahalaga ng 130 milyong piso ay sa akin lang ibinigay. Ang aninong itinaboy nila? Siya na ngayon ang may hawak ng katotohanan. Babawiin ko ang higit pa sa respeto. Babawiin ko ang aking dangal. Tuturuan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Kung naranasan nyo na ring mabaliwala ng sarili ninyong dugo at laman, pindutin ang like at i-share ang videong ito. Huwag ding kalimutang mag-comment sa ibaba. Isulat ninyo, saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Simulan na natin ang aking kwento. Kabanata 1. Ang kahihiyan sa bulwagan. Ako si Maya Santos. 28 anyos na ako ngayon. 6 na buwan na ang nakalilipas nang magpasya akong sumakay ng eroplano mula Davao patungo rito sa Maynila. Para sa ano? Para sa pinakamahalagang araw ng buhay ng kapatid ko, ang aking ate na si Liza. Sariwa pa sa isip ko ang pagod ng biyaheng iyon, ngunit binaliwala ko ang lahat ng puyat. Ang iniisip ko lang noon ay ang masayang mukha ng aking pamilya kapag nakita nila ako. Bitbit ko ang aking pangarap at isang maliit na regalo, isang munting kahon na kulay pilak. Pagdating ko sa Manila Hotel, ang dambuhalang pintuan ay bumukas para sa mga bisitang nakasuot ng mamahaling barong at gown. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalimuyak sa buong lobby. Napakaganda ng mga kandelarya na kumikinang sa kisame. Pakiramdam ko, sa wakas, ay kabilang na rin ako sa karangyaan ng aming pamilya. Lumapit ako sa reception table. Ngumiti ako sa mga staff na nakasuot ng unipormeng itim. Ibinigay ko ang aking pangalan ng may pagmamalaki. Maya Santos, iyon ang sinabi ko. Ngunit, ang ngiti ng babaeng nasa harap ko ay dahan-dahang naglaho. Binuklat niya ang makapal na listahan ng mga bisita. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Tumingin siya sa kasamahan niya at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang tingin na iyon, alam ko ang ibig sabihin yon. Iyon ay tingin ng awa. Pasensya na po ma'am, ang sabi niya sa mahinang boses. Wala po ang pangalan ninyo sa listahan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, ang ingay ng tawanan ng mga tao sa paligid ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sarili kong tibok ng puso. Hindi maaari. Paanong nangyari na wala ang pangalan ko? Ako ang nag-iisang kapatid na babae ng ikakasal. Kinuha ko ang aking telepono. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinidayal ko ang numero ni Liza. Sumagot siya sa 3 ring. Rinig ko sa kabilang linya ang tunog ng mga basong nagtatama, ang tugtog ng biolin, at ang masayang boses ng mga taong mahalaga. Liza, nandito ako sa lobby, ang sabi ko. Sabi nila, wala raw ako sa listahan. Tumawa si Liza. Hindi iyon tawa ng kagalakan. Iyon ay isang tawa na puno ng pangungutya. Isang tawang mapangapi. Talaga bang inasahan mong imbitado ka, Maya? Ang sagot niya. Ramdam ko ang talim ng bawat salita niya sa aking pandinig. Ang kasalang ito ay para sa mga taong may narating sa buhay, para sa mga taong hindi nakakahiya. Huwag mo nang tangkaing pumasok dahil baka masira mo lang ang dekorasyon ko. At pagkatapos, ay binabaan niya ako ng telepono. Toot, toot, toot. Nanatili akong nakatayo doon, sa gitna ng naggagandahang mga tao. Ako, ang bunsong kapatid, ay hindi kabilang sa sarili kong pamilya. Ang aking ate, ang sarili kong dugo at laman.
ay itinuturing akong isang kahihiyan. Naalala ko ang lahat ng hirap ko sa Davao, ang pagtatrabaho ko hanggang madaling araw, ang pag-iipon ko ng bawat sentimo. Akala ko, kapag nakita nilang maayos na ako, ay tatanggapin na nila ako. Pero mali ako. Kahit kailan ay hindi nila ako nakita. Lumingon ako sa paligid. Ang mga staff sa lobby ay nakatingin pa rin sa akin. May bulungan akong naririnig. Siguro ay iniisip nila kung sino itong babaeng mukhang naliligaw. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang isang butil ng luha na muntik ng pumatak. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong umiiyak. Hindi rito. Hindi ngayon. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa mahabang mesa na puno ng mga regalo. Naroon ang mga naglalakihang kahon na nakabalot sa mamahaling papel. May mga ginto at asul na laso. May mga sobrang puno ng pera. Sa tabi ng mga maringal na regalong iyon, ay dahan-dahan kong inilapag ang aking munting kahon. Isang simpleng kahon na pilak. Wala itong malaking laso, wala itong pangalan ng sikat na designer. Pero sa loob ng kahong iyon ay naroon ang isang katotohanan. Isang katotohanang yayanig sa pundasyon ng kasinungalingang binuo ni Liza. Isang lihim na matagal ko nang itinatago. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa pintuan ng ballroom. Rinig ko ang boses ng MC na binabanggit ang pangalan ni Liza at ng kanyang asawang si Paulo. Ang tawanan nila ay abot hanggang sa labas. Sige Liza, bulong ko sa aking sarili. Magsaya ka ngayon, damhin mo ang lahat ng papuri ng mga tao. Dahil bukas, kapag binuksan mo na ang regalong iyon, ang lahat ng ito ay maglalaho. Lumabas ako ng Manila Hotel. Sinalubong ako ng mainit na hangin ng Maynila at ang ingay ng mga sasakyan sa Roxas Boulevard. Sumakay ako sa isang taxi. Sa airport po, sabi ko sa driver. Maaga pa po para sa flight nyo, ma'am. Ang puna ng matandang driver habang tumitingin sa salamin. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may kasamang katiyakan. Opo, Manong. Pero tapos na po ang pakay ko rito. Ibinigay ko na ang dapat kong ibigay. Habang umaandar ang taxi palayo sa hotel, ay hindi ko mapigilang mapaisip. Paanong ang isang pamilya na dapat ay nagmamahalan ay naging ganito kalupit? Paanong ang pera at titulo ay naging mas mahalaga kaysa sa sariling kapatid? Alam ko na simula sa gabing ito ay hindi na magiging pareho ang lahat. Ang bawat tawag ni Liza na hindi ko sasagutin, ang bawat mensahe ni na Papa at Mama na babaliwalain ko, ay bunga ng sandaling ito. Ang kahihiyang naranasan ko sa labi na yon, ang naging huling pagkakataon na hinayaan ko silang saktan ako. Ang kahon na iniwan ko ay hindi lamang regalo. Iyon ay ang aking kalayaan. Iyon ay ang katapusan ng pagiging Consuelo de Bobo ko sa pamilyang Santos. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa kaaway. Ito ay nanggagaling sa mga taong dapat ay yumayakap sa atin. At sa gabing ito, ang yakap na iyon ay tuluyan ng lumamig. Ngunit bago ko ipagpatuloy ang lahat, bago ko sabihin sa inyo kung ano ang eksaktong laman ng kahon na iyon, na siyang ikinabaliw ni Liza, nais ko muna kayong tanungin, kayo ba? Naranasan nyo na bang ituring na parang hangin ng sarili ninyong mga anak o kapatid? Naranasan nyo na bang mapahiya sa harap ng maraming tao dahil lang sa tingin nila ay wala kayong silbi? Kung oo, alam niyo ang bigat na nararamdaman ko ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil ang kwentong ito ay hindi tungkol sa pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagbangon. Abangan ninyo ang susunod na bahagi. Dahil ang katotohanan ay mas matalim pa sa anumang kutsilyo. At ang regalong iniwan ko ay magsisilbing salamin na magpapakita kung sino talaga ang tunay na dukha sa gitna ng karangyaan. Kabanata 2, ang mga pingkian ng kahapon. Habang nakaupo ako sa loob ng taxi, pabalik sa airport, pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng Maynila na mabilis na naglalaho sa aking paningin. Sa bawat patak ng ulan sa bintana, ay tila bumabalik sa akin ang mga alaala ng aking kabataan. Ang aming mansyon sa Forbes Park,
Iyon ang tinatawag naming tahanan. Mula sa labas, ito ay isang dambuhalang palasyo na puting-puti, napapalibutan ng matatayog na pader at mga bantay na laging nakasubaybay. Para sa mga dumadaan, kami ang perpektong pamilya. Isang pamilyang tinitingala sa lipunan. Isang pamilyang laging nasa unahan ng simbahan tuwing linggo. Isang pamilyang laging nagbibigay sa mga charity event para lamang mapanatili ang aming magandang pangalan. Ngunit sa loob ng mga pader na iyon, sa likod ng mga mamahaling kurtina, mayroong isang katotohanan na hindi alam ng mundo. Mayroong dalawang magkapatid, ngunit isa lamang ang tunay na pinahahalagahan. Si Liza, ang aking ate. Siya ang itinuturing na hiyas ng aming mga magulang. 3 taon ang tanda niya sa akin, ngunit ang agwat namin sa puso ni na Papa at Mama ay tila abot hanggang langit. Naaalala ko ang kanyang silid. Ito ang pinakamalaki sa buong bahay. Puno ng mga gamit na galing pa sa ibang bansa. Ang kanyang mga damit ay laging bago, laging gawa ng mga sikat na designer sa Makati. Bawat linggo, meron siyang mga lesson, piano lesson, ballet lesson, French lesson. At ang aming mga magulang, naroon sila sa bawat resital, nakaupo sa harap, pumapalakpak ng may kasamang pagmamalaki. Sinasabi nila sa lahat na si Liza ang kanilang pinakadakilang tagumpay. At ako si Maya, ang anino sa loob ng mansyon. Habang si Liza ay binibilhan ng mga bagong gamit, ako naman ang tagasalo. Ang tawag nila rito ay hand-me-downs. Mga lumang damit ni Liza na maliit na sa kanya, mga sapatos na may gasgas na, mga librong may sulat na. Gamitin mo muna ito, Maya, ang lagi nilang sinasabi. Maayos pa naman ito, sayang naman kung itatapon. Pinaglumaan. Iyan ang naging tawag ko sa aking sarili. Isang batang nabubuhay sa mga tira-tira ng kanyang kapatid. Minsan, tinatanong ko ang aking sarili, bakit? Bakit tila hindi sapat ang aking pag-iral? Ginagawa ko naman ang lahat. Matataas ang aking mga grado sa eskwelahan. Masunurin ako, tahimik, pero kahit anong gawin ko, ang paningin nila ay laging nakatuon kay Liza. Kapag may mga bisita sa bahay, si Liza ang laging ipinapakilala. Ito ang aming panganay, ang sabi ni Papa ng may ngiti. Napakahusay sa negosyo. Siya ang magpapatuloy ng aming legacy. At kapag tumingin na sila sa akin, ang ngiti nila ay tila napapawi. Ito naman si Maya. Mahilig lang siyang kumuha ng litrato. Litrato, larawan. Para sa kanila, iyon ay isang walang kwentang libangan. Isang bagay na hindi nagbibigay ng pera o dangal sa pamilya. Hindi nila alam na sa likod ng lente ng aking kamera, doon ko lang nararamdaman na ako ay may silbi. Doon ko lang nakikita ang ganda ng mundo na hindi ko maramdaman sa loob ng aming bahay. Napakatahimik sa loob ng aming mansyon. Hindi dahil walang tao, kundi dahil walang nakikinig. Ang mga pader ay tila may tenga, pero walang puso. Naaalala ko ang mga hapunan. Nakaupo kami sa mahabang mesa na gawa sa nara, puno ng masasarap na pagkain, lechon, kare-kare, mga pagkaing pangmayaman. Pero ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng mga kubyertos at ang boses ni na Papa at Mama na tinatanong si Liza tungkol sa kanyang araw. Kamusta ang meeting mo? Ano ang sabi ng mga investor? Sinubukan kong magsalita minsan. Sabi ko, nakakuha ako ng parangal sa art class namin. Pero tiningnan lang ako ni Mama at pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Liza. Ganun ba? Sige, kumain ka na lang dyan. Ganun ba? Iyon lang ang nakuha ko. 3 salita na tilabura sa lahat ng aking pinaghirapan. Sa bawat gabi na umiiyak ako sa aking maliit na kwarto, ay tinatanong ko ang Diyos, bakit po ganito? May pagkakamali ba akong nagawa? O sadyang may mga tao lang na ipinanganak para maging bida at mayroon namang para maging dekorasyon lang sa background? Pero sa gitna ng lamig ng aking pamilya, mayroong isang tao na nagbibigay sa akin ng init, ang aking Lola Esmeralda. Ang tanging tao na hindi tumitingin sa akin bilang anino ni Liza. Isang hapon, habang naglalakad kami sa hardin, hinawakan niya ang aking kamay.
Ang kanyang mga palad ay kulubot na pero puno ng pagmamahal. Sabi niya sa akin, "Maya, tandaan mo ito, ang ginto, bago ito maging makinang, ay kailangan munang dumaan sa matinding apoy. Ang katahimikan mo ngayon ay hindi kahinaan, ito ay paghahanda." Noon, hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang alam ko lang, masakit ang baliwalain. Masakit ang maging pangalawa sa lahat ng pagkakataon. Naaalala ko nung debut ni Liza, napakagarbo. Ang buong Forbes Park ay nyanig ng tugtugan. Ang kanyang gown ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Lahat ng mga sikat na tao sa Pilipinas ay nandoon. At ako? Pinagsuot lang ako ng isang simpleng damit na kulay asul na galing din sa aparador ni Liza noong nakaraang taon. Inutusan nila akong tumulong sa mga staff. "Maya, siguraduhin mong maayos ang mga souvenir," sabi ni Papa. "Huwag kang lalabas sa harap kung hindi kailangan. Baka makasagabal ka sa mga bisita." Makasagabal. Iyon ang tingin nila sa akin. Isang sagabal sa perpektong imahe ng kanilang paboritong anak. Doon ko napagtanto na ang mansyong ito ay hindi tahanan. Ito ay isang tanghalan. At kaming lahat ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Si Liza ang bida, sina Papa at Mama ang mga producer. At ako ang tagalinis ng stage pagkatapos ng palakpakan. Ngunit ang hindi nila alam, habang tinitignan ko silang lahat mula sa malayo, ay natututunan ko ang katotohanan. Nakikita ko ang mga lamat sa kanilang mga maskara. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata ni Liza kahit nakangiti siya. Nakikita ko ang takot ni na Papa at Mama na baka isang araw ay malaman ng mundo na hindi kami perpekto. At doon, sa dilim ng aking kinalalagyan, ay nabuo ang aking paninindigan. Sabi ko sa sarili ko, isang araw, hindi na ako magiging anino. Isang araw, ang mga litratong kinuha ko sa tago, ang magiging saksi sa aking tagumpay. Ang mga pader na ito, na tila sumasakal sa akin ngayon, ay hindi magiging hadlang sa aking paglipad. Ngunit bago ko marating ang rurok ng aking pangarap, kailangan ko munang maranasan ang pinakamasakit na kaarawan sa aking buhay. Ang araw na tuluyan nang nagbukas sa aking mga mata. Ang aking ika-10 kaarawan. Kayo ba, mga mahal kong tagapakinig, naranasan niyo rin ba ang ganitong klaseng sakit? Ang pakiramdam na kahit anong gawin niyo, ay hindi kayo sapat sa mata ng inyong mga mahal sa buhay? Alam nyo, ang sugat ng katawan ay madaling maghilom. Pero ang sugat ng puso, lalo na kung nanggaling sa pamilya, ay tila hindi kailanman nagpapariwara. Manatili po kayong nakikinig. Dahil sa susunod na kabanata, ibabahagi ko sa inyo ang sandaling nagpabago sa lahat. Ang sandaling nagbigay sa akin ng lakas upang iwanan ang mansyong ito at hanapin ang tunay kong halaga sa gitna ng mundo. Ang mga pader ay nananatiling tahimik, pero ang katotohanan ay sisigaw na. Kabanata 3, ang binhi ng pag-asa 10. Isang simpleng numero, ngunit para sa isang batang katulad ko noon, ang numerong 10 ay napakahalaga. Double digits, sa isip ko. Kapag sumapit na ako sa edad na 10, ay ituturing na akong malaki ni na Papa at Mama. Akala ko, sa wakas, ay mapapansin na nila ako. Binilang ko ang mga araw, isang buwan, isang linggo, hanggang sa dumating ang umaga ng aking kaarawan. Maaga akong gumising, punong-puno ng pag-asa ang aking puso. Inisip ko, pagbaba ko sa kusina, ay sasalubungin ako ng amoy ng masarap na pagkaing Pilipino. Inisip ko, may makikita akong mga lobo. Siguro, kahit isang maliit na cake lang na may nakasulat na, "Happy Birthday, Maya." Iyon lang naman ang pangarap ko. Ang makita ang pangalan ko sa ibabaw ng isang cake. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Naririnig ko ang boses ni Mama mula sa kusina. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero, nang makarating ako doon, ang nakita ko ay hindi handaan. Si Mama ay nakatayo sa tabi ng counter. Hawak niya ang telepono. Ang mukha niya ay seryoso. Wala siyang dalang cake. Sa halip ay may hawak siyang listahan. Isang mahabang listahan. Dapat ay pinakamahal na catering ang kuhanin natin, ang sabi ni Mama sa kausap niya.
Ang kotilyon ni Liza ay dapat maging usap-usapan sa buong Forbes Park. Ayaw kong may magkulang. Kotilyon, isang marangyang selebrasyon para sa aking ate. Iyon ang inaatupag ni Mama. Ang debu ni Liza na 6 na buwan pa ang layo ay mas mahalaga kaysa sa aking kaarawan sa mismong araw na ito. Lumapit ako kay Mama. Hinawakan ko ang kanyang laylayan. Mama, birthday ko po ngayon. Mahina kong sabi. Tumingin siya sa akin. Saglit lang. Parang tiningnan niya lang ang isang langgam sa sahig. Tinakpan niya ang mouthpiece ng telepono. Alam ko, Maya. Alam ko. Mamaya na lang ha. May inaayos lang ako para sa ate mo. Masyadong abala ang lahat. Mamaya na lang. Iyon ang sabi niya. Pero ang mamaya na iyon ay hindi dumating. Lumipas ang buong araw. Ang aming mansyon ay tila isang palengke. Labas-masok ang mga tao. May mga nagdadala ng mga tela para sa gown ni Liza. May mga florist na nagpapakita ng mga sample ng bulaklak. Si Papa naman ay umalis ng maaga para sa isang golf tournament kasama ang kanyang mga business partner. Walang bumati sa akin. Wala ring naghanda ng kahit simpleng pancit man lang para sa mahabang buhay. Umakyat ako sa aking kwarto. Naupo ako sa gilid ng kama. Napakadilim, napakatahimik. Ang tanging liwanag na nakikita ko ay ang mula sa bintana. Tiningnan ko ang aking mga kamay. 10 na ako, pero pakiramdam ko ay lalo akong naging maliit. Lalo akong naging walang kwenta. Kinalimutan nila ako. Ang sarili kong magulang ay kinalimutan ang araw ng aking pagsilang. Ngunit, sa gitna ng aking kalungkutan, ay may narinig akong mahinang katok sa pinto. Tok, tok, tok. Bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok. May dalang isang maliit na gasera at isang balot na kahon. Iyon ay si Lola Esmeralda, ang aking lola. Ang tanging tao na laging nakakakita sa akin sa dilim. Naupo siya sa tabi ko. Ang amoy niya ay amoy ng sampagita at pulbos. Isang amoy na laging nagbibigay sa akin ng pakiramdam na ako ay ligtas. Maligayang kaarawan, aking mahal na apo, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Inabot niya sa akin ang kahon. Maingat ko itong binuksan. At doon ko nakita ang isang bagay na magbabago sa aking buhay. Hindi ito laruan, hindi ito manika, ito ay isang tunay na kamera. Kulay pilak ang katawan nito, mabigat. Ramdam ko ang lamig ng metal sa aking maliliit na palad. Mayroon itong strap na yari sa balat. Napakaganda, napaka-espesyal. Lola, para sa akin po ba ito? Tanong ko. Hindi ako makapaniwala. Hinawakan ni Lola ang aking pisngi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng gasera. Maya, mayroon kang mata ng isang manlilikha, sabi niya. Nakikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nakikita mo ang kagandahan sa gitna ng katahimikan. Gamitin mo ito. Ipakita mo sa mundo ang nakikita mo. Sa sandaling iyon, ay tila gumuho ang pader ng aking pagdududa. Habang ang aking mga magulang ay abala sa pagbuo ng isang pekeng mundo para kay Liza. Si Lola Esmeralda ay nagtatanim ng isang tunay na binhi sa aking puso. Ang binhi ng tiwala. Tiwala. Iyan ang ibinigay niya sa akin. Hindi lang ito isang kamera, ito ang aking boses. Sabi nila, ang pagkuha ng litrato ay pag-aaksaya lang ng oras, sabi ko sa kanya. Naalala ko ang mga salita ni Papa. Umiling si Lola. Ang sining ay hindi kailanman pag-aksaya ng oras. Isang araw, ang mga litratong kukunin mo ang magsasabi ng katotohanan na pilit nilang itinatago. Huwag kang titigil, Maya. Ikaw ay espesyal. Mas espesyal ka kaysa sa anumang alahas o marangyang handaan. Niyakap ko si Lola ng mahigpit. Doon ko na ilabas ang lahat ng aking luha. Pero hindi na ito luha ng pait. Ito ay luha ng pasasalamat. Salamat po dahil nakita niyo ako. Salamat po dahil hindi niyo ako kinalimutan. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay natutulog na, ay hinawakan ko ang aking kamera. Tiningnan ko ang mundo sa loob ng maliit na viewfinder nito.
Nakita ko ang anino ng puno sa labas. Nakita ko ang kislap ng bituin. Naintindihan ko na. Ang aking pamilya ay maaaring hindi tumingin sa akin. Maaaring hindi nila marinig ang aking boses. Pero sa tulong ng regalong ito mula kay Lola, gagawin kong saksi ang buong mundo. Hindi ko pa alam noon, pero ang kamera na iyon, ang magiging sandata ko pagkalipas ng maraming taon. Ang kamera na iyon, ang magtatayo ng aking sariling pangalan. Ang kamera na iyon, ang kukuha ng litrato sa aking tagumpay habang sila ay nalulunod sa sarili nilang kapalaluan. Si Lola Esmeralda, siya ang nagtanim. At ako ang magpapalago sa binhing iyon. Mga mahal kong kaibigan, mga lolo at lola na nakikinig, hindi ba't napakahalaga ng papel ng isang lola sa buhay ng isang bata? Tayo ang nagbibigay ng lakas kapag ang mundo ay tila tumatalikod sa kanila. Tayo ang nakakakita sa kanilang galing, kahit ang sarili nilang mga magulang ay bulag. Naranasan niyo rin ba ang magbigay ng isang regalo na nagpabago sa buhay ng inyong apo? O baka naman, kayo ang batang iyon na binigyan ng pag-asa ng inyong lola? Ang binhi na itinanim ni Lola Esmeralda sa aking ika-10 kaarawan ay hindi kailanman namatay. Lumaki ito, tumibay ito, hanggang sa naging isang dambuhalang puno na hindi na kayang itumba ng kahit anong bagyo. Abangan ninyo ang susunod na kabanata. Doon ko ipapakita kung paano ko dinala ang kamera na ito patungo sa aking paglalakbay sa Davao. Kung paano ang isang Consuelo de Bobo ay naging isang reyna ng sarili niyang kapalaran. Dahil ang katotohanan ay laging nahahanap ang paraan upang lumabas, at ang aking kamera ang siyang magiging daan. Kabanata 4, ang talumpati sa gitna ng katahimikan. Lumipas ang 8 taon, 8 taon ng pagtitiyaga, 8 taon ng lihim na pagkuha ng litrato, at 8 taon ng pananatiling anino sa aming mansyon sa Forbes Park. Dumating ang araw na pinakahihintay ng bawat estudyanteng Pilipino, ang araw ng pagtatapos sa senior high school. Para sa akin, ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa diploma. Ito ay tungkol sa tagumpay. Nakakuha ako ng full scholarship sa isang tanyag na paaralan ng sining. Ang aking pangarap ay dahan-dahan nang nagkakaroon ng katuparan. Hindi lang iyon. Ako ang napiling magbigay ng talumpati para sa aming batch. Isang malaking karangalan. Isang pagkakataon upang ipakita sa aking mga magulang na ang Consuelo de Bobo nilang anak ay may narating din. Nagpraktis ako sa harap ng salamin gabi-gabi, paulit-ulit. Gusto kong maging perpekto ang bawat salita. Gusto kong makita ang ngiti ng pagmamalaki sa mukha ni Mama. Gusto kong maramdaman ang mahigpit na kamay ni Papa sa aking balikat. Inisip ko na baka sa pagkakataong ito ay makita na nila ako. Umaga ng graduation, isinuot ko ang aking toga. Napakabigat ng medalya sa aking leeg. Ngunit mas mabigat ang kaba sa aking dibdib. Bumaba ako sa sala. Naroon si Liza, nakaupo sa sofa at abala sa kanyang mamahaling telepono. Sina Papa at Mama naman ay nakatayo malapit sa pintuan. Bihis na bihis. Ang kanilang mga mukha ay tila may mahalagang pinag-uusapan. Aalis na po tayo sa loob ng 30 minuto, ang sabi ko ng may ngiti. Kailangan nating maaga roon para makakuha kayo ng magandang upuan sa harap, malapit sa entablado. Ngunit, hindi tumingin si Mama sa akin. Sa halip, ay tumingin siya kay Papa. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan, isang katahimikang nakakabingi, isang katahimikang pamilyar na sa akin. Maya, anak, ang simula ni Mama. Ang kanyang boses ay tila nag-aalinlangan. May mahalagang nangyari. Si Liza, mayroon siyang networking event sa Makati kasama ang mga malalaking kumpanya. Isang napakalaking oportunidad ito para sa kanyang career sa bangko. Napatigil ako. Pero, graduation ko po ito, ang tanging nasabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. Magtatapos po ako. Ako ang magbibigay ng talumpati. Tumingin sa wakas si Papa sa akin. Ang kanyang tingin ay malamig.
walang emosyon, walang bakas ng kasiyahan para sa kanyang anak. Ang photography ay hindi tunay na career, Maya, ang sabi ni Papa. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo iyan? Ang networking event ng ate mo ang mas mahalaga ngayon. Mas mainam na mag-isip ka rin ng tungkol sa negosyo tulad ni Liza. Hindi ako nakakibo. Nakatayo ako roon, suot ang aking toga, bit-bit ang aking mga nota para sa talumpati. Pinanood ko silang lumakad palabas ng pintuan. Hindi man lang sila lumingon. Hindi man lang sila nagsabi ng, "Congratulations!" Mag-isa akong sumakay ng taxi patungo sa PICC. Habang umaandar ang sasakyan, ay pinagmamasdan ko ang aking toga. Ang kulay nito ay tila naging madilim sa aking paningin. Ang medalyang dapat ay simbolo ng dangal ay tila naging isang mabigat na pasanin. Pagdating ko sa venue, ang paligid ay puno ng saya. Nakikita ko ang mga magulang na may bitbit na mga bulaklak. Nakikita ko ang mga tatay na yumayakap sa kanilang mga anak. Nakikita ko ang mga nanay na umiiyak sa tuwa habang inaayos ang toga ng kanilang mga bunso. Pumasok ako sa loob. Umupo ako sa aking upuan, sa gitna ng daan-daang mga estudyante. Sa aking tabi ay may mga bakanteng upuan na nakalaan para sa pamilya ng mga bibigyan ng parangal. 2 upuan, 2 bakanteng upuan, na para bang sumisigaw ng aking kakulangan. Nang tawagin ang pangalan ko para sa talumpati, ay dahan-dahan akong tumayo. Umakyat ako sa entablado. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila nakakasilaw. Tumingin ako sa libu-libong mga tao sa harap ko. Lahat sila ay mga estranghero. Lahat sila ay nakatingin, naghihintay sa aking sasabihin. Hinanap ko ang mga mukha ni na Papa at Mama. Kahit alam kong wala sila roon, ay umasa pa rin ang isang bahagi ng aking puso. Ngunit wala sila. Tanging mga taong hindi ko kilala ang naroon. Nagsimula akong magsalita. Ang aking boses ay pumapailan lang sa buong auditorium. Nagsalita ako tungkol sa pangarap. Nagsalita ako tungkol sa sining. Nagsalita ako tungkol sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang bawat salita sa aking papel ay tila may ibang kahulugan para sa akin sa sandaling iyon. Ang pangarap ay isang bagay na kailangan mong ipaglaban mag-isa. Ang liwanag ay kailangang magmula sa sarili mong puso dahil ang mga taong dapat na magsisilbing sulo mo ay iniwan ka sa dilim. Ngunit, nang malapit ko nang matapos ang aking talumpati, ay may napansin ako. Sa pinakaunang hilera, sa dulo, ay may isang babaeng nakaupo. Nakasuot siya ng isang simpleng barong Tagalog para sa mga babae. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, pero ang kanyang tindig ay marangal. Si Lola Esmeralda. Naroon siya, nakatingin sa akin ng may ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. At nang matapos ang aking huling pangungusap, bago pa man makapalakpak ang iba, ay tumayo siya. Pumalakpak siya. 1, 2, 3. Ang tunog ng kanyang mga palad ay tila mas malakas kaysa sa isang buong orkestra. Siya lang ang tanging pamilyang naroon para sa akin. Ang tanging taong nakakita sa aking halaga. Pagkatapos ng seremonya, sinalubong niya ako sa labas. Kinuha niya ang aking mga kamay. Ang kanyang balat ay kulubot na. Pero ang kanyang haplos ay puno ng init. "Napakahusay mo, Maya," bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng tagumpay. "Huwag mong kakalimutan ang araw na ito. Huwag mong kakalimutan ang iyong lakas." Pagkatapos, ay may sinabi siya sa akin. Isang bagay na hindi ko naintindihan noon. "Maya, tandaan mo ito. Ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito ay hindi laging ang mga bagay na pinag-aawayan ng tao. Hindi ito ang mga bagay na itinatanghal sa harap ng maraming bisita." Huminto siya sandali. Tila tinitiyak na ang bawat salita ay tatatak sa aking isipan. Minsan, ang tunay na kayamanan ay ang mga bagay na tahimik na ipinapasa. Ang mga bagay na ibinibigay sa mga taong marunong tumingin, hindi lamang gamit ang mga mata, kundi gamit ang puso. Kayamanan, tahimik na ipinapasa. Ano ang ibig niyang sabihin?
noong sandaling iyon. Ang tanging alam ko lang ay masaya akong naroon siya. Hindi ko alam na ang mga salitang iyon ay isang hula para sa hinaharap. Isang hinaharap kung saan ang mga bakanting upuan sa aking graduation ay papalitan ng isang trono na ako mismo ang nagtayo. Pag-uwi ko sa mansyon ng gabing iyon, ang bahay ay tahimik. Wala ring nagtanong kung kamusta ang aking talumpati. Wala ring nagtanong kung nakuha ko ba ang aking diploma. Si Liza ay abala sa pagkukwento tungkol sa mga CEO na nakilala niya. Sina Papa at Mama ay nakikinig ng buong atensyon. Pumasok ako sa aking kwarto. Inilapag ko ang aking medalya sa ibabaw ng maliit na mesa. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Hindi na ako umiyak dahil sa gabing iyon ay may natutunan ako. Ang palakpak ni Lola Esmeralda ay sapat na. Ang kanyang paniniwala ay sapat na. Kung ang aking pamilya ay ayaw akong makita, kung gusto nila akong manatiling anino, ay sige, magiging anino ako. Ngunit magiging isang anino ako, nakukuha ng bawat bahagi ng kanilang mundo, hanggang sa wala na silang matirang liwanag para sa kanilang mga sarili. Ang kayamanang tahimik na ipinapasa ay magiging akin. Kayo ba? Mga mahal kong tagapakinig, naranasan niyo na bang maging mag-isa sa gitna ng inyong tagumpay? Naranasan niyo na bang ang mga taong inaasahan ninyong magiging proud sa inyo ay sila pang unang hihila sa inyo pababa? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil kung minsan, ang pagiging mag-isa ang nagtuturo sa atin kung paano maging tunay na malakas. Abangan ninyo ang susunod na kabanata. Doon ko ipapakita kung paano ko iniwan ang mansyong ito at kung paano ko binuo ang aking sariling kapalaran sa Davao. Ang simula ng aking paghihiganti ay hindi nagsimula sa galit. Ito ay nagsimula sa katahimikan dahil ang pinakamalakas na sigaw ay ang tagumpay ng taong akala nila ay wala ng pag-asa. Kabanata Fern. Pagbuo ng imperyo sa gitna ng katahimikan. Pagkatapos ng araw ng graduation, na wala man lang bumati sa akin, nagpasya ako. Nag-impake ako ng 2 maleta. Iyon lang ang dala ko. 2 maleta at ang aking kamera. Bumili ako ng tiket sa eroplano. Mula Maynila patungong Davao, one-way ticket. Isang biyahe na wala nang balikan. Hindi ako nagpaalam. Wala naman kasi akong pagsasabihan, wala naman kasing makikinig. Sa loob ng 10 taon, nanatili akong tahimik. Doon sa Davao, malayo sa mapanghusgang mata ni na Papa at Mama, binuo ko ang aking buhay. Nagsimula ako bilang isang assistant sa mga wedding photographer. Ako ang taga-bitbit ng mabibigat na bag. Ako ang taga-ayos ng ilaw. Ako ang taga-punas ng pawis ng mga ikakasal. Mahirap. Napakahirap. Minsan, ang baon ko lang sa buong araw ay saging na saba at tubig, pero hindi ako sumuko. Sa bawat click ng aking kamera, ay nararamdaman ko ang lakas na ibinigay sa akin ni Lola Esmeralda. Ang bawat sentimong naipon ko ay galing sa sarili kong pawis, dahan-dahan, paisa-isang kliyente, hanggang sa makilala ang aking pangalan. Binuo ko ang aking sariling kumpanya, ang Everlight Studios. Hindi nalaman ng aking pamilya ang tungkol dito. Para sa kanila, ako pa rin si Maya, ang anino sa pamilya, ang anak na kumukuha lang ng litrato ng mga estranghero. Hindi nila alam na ang kumpanya ko ay lumago na. Maya, 150 milyong piso. Iyan ang kinita ng Everlight Studios noong nakaraang taon. 150 milyon. Mayroon akong opisina sa isang marangyang gusali sa Davao. Mayroon akong 12 empleyado. Ang mga kliyente ko ay mga sikat na artista, mga politiko, at mga dambuhalang negosyante. Ang bawat sulok ng aking opisina ay puno ng mga parangal. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay wala pa ring alam sina Papa at Mama. Hindi sila nagtanong. Kaya hindi rin ako nagsabi. Timbahal-timbahal ang tawag ni Liza, ang aking ate. Hindi siya tumatawag para kumustahin ako. Tumatawag siya para magyabang, para iparamdam sa akin na mas mataas pa rin siya. Senior Marketing Director na ako sa edad na 29, ang sabi niya isang gabi.
Rinig ko ang kayabangan sa bawat hininga niya. May sarili na akong corner office at ang fiancé ko, si Paulo, ay isang hedge fund manager. Napakayaman nila. Nakaupo ako noon sa sarili kong opisina. Pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng Davao mula sa aking bintana. Isang baso ng mamahaling kape ang hawak ko. Magaling, Liza. Congratulations! Ang tanging sagot ko. Simple, maikli. Ayaw kong magsayang ng laway. Siyempre, abala ako sa mga kampanya na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, patuloy ni Liza. Ikaw? Kumukuha ka pa rin ba ng mga litrato sa mga binyag at piyesta? Baka kailangan mo ng tulong sa pambayad ng renta? Napangiti ako. Isang ngiti na puno ng katahimikan. Kung alam mo lang, Liza, kung alam mo lang na ang kinikita mo sa isang taon, ay kinikita ko lang sa loob ng isang buwan. Maayos naman ang kalagayan ko, Liza, ang sabi ko. Huwag kang mag-alala sa akin. Mabuti naman, ang sagot niya ng may halong pangungutya. Alam mo, maghahanda sina Papa at Mama ng isang selebrasyon para sa akin sa susunod na linggo. Siyempre, hindi ka imbitado. Para lang ito sa immediate family. Ayaw ni Papa na mapahiya kami sa harap ng mga kasosyo niya. Immediate family. Pamilyang Ruotit. Masakit pa rin palang marinig iyon. Kahit 10 taon na ang lumipas. Kahit matagumpay na ako. Ang salitang hindi ka kabilang ay tila isang tinik na laging nandoon sa aking puso. Naiintindihan ko, ang sabi ko. Magsaya kayo. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang mga awards sa aking pader. Tiningnan ko ang aking pangalan sa pinto. Maya Santos, CEO. Binuo ko ang lahat ng ito nang wala sila. Binuo ko ang lahat ng ito sa gitna ng kanilang kawalan ng tiwala. Para sa kanila, ako ay isang talunan. Para sa kanila, ang sining ko ay walang kwenta. Pero para sa akin, ang bawat litratong kinuha ko ay isang hakbang patungo sa aking kalayaan. Minsan, tinatanong ko ang aking sarili. Bakit hindi ko ipinamukha sa kanila ang yaman ko? Bakit hindi ko ipinakita ang aking tagumpay? Pero naalala ko ang sinabi ni Lola Esmeralda. Ang tunay na kayamanan ay hindi kailangang isigaw. Ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang patunayan sa mga taong ayaw kang makita. Katahimikan. Doon ako naging malakas. Sa katahimikan ko itinago ang aking mga plano. Sa katahimikan ko binilang ang aking mga kinita. Habang si Liza ay abala sa pagbuo ng isang pekeng imahe, ako naman ay abala sa pagbuo ng isang tunay na pundasyon. Habang siya ay umaasa sa pangalan ni na Papa at Mama, ako naman ay umaasa sa sarili kong galing. Ang 10 taon na iyon ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Ang pamilya ay ang mga taong naniniwala sa iyo kapag wala nang naniniwala. At sa Davao, nahanap ko ang aking tunay na pamilya, ang aking mga kaibigan, ang aking mga empleyado, ang mga taong tumatawag sa akin na maamaya, nang may tunay na respeto. Ngunit, sa kabila ng lahat ng aking tagumpay, ay may isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Ang munting kahon na ibinigay ni Lola at ang lihim na kasama nito, alam ko na darating ang araw na kailangan kong bumalik sa Maynila. Hindi para humingi ng tawad, hindi para makisali sa kanilang karangyaan, kundi para tapusin ang laban na sinimulan nila noong bata pa ako. Ang imperyong binuo ko sa katahimikan ay handa na. Ang boses kong matagal na pinatahimik ay handa na ring sumigaw. Mga giliw kong tagapakinig, mga lolo at lola, hindi ba't mas masarap ang tagumpay kapag ito ay bunga ng sarili nating pagsisikap? Kapag walang sino mang pwedeng magsabi na, yumaman ka lang dahil sa amin. Naranasan niyo rin ba ang maliitin ng sarili ninyong pamilya? Ang sabihan na wala kayong mararating? Kung naranasan niyo iyon, huwag kayong panghinaan ng loob. Gamitin ninyo ang kanilang pangmamaliit bilang panggatong sa inyong pangarap. Magtrabaho kayo sa dilim, mag-ipon kayo sa tago, at hayaan ninyong ang inyong tagumpay ang maging pinakamalakas na ingay na maririnig nila. Nanatili akong tahimik sa loob ng 10 taon, pero ang katahimikang iyon ay matatapos na. Dahil ang balita tungkol sa pagkamatay ni Lola Esmeralda
Ang magiging mitsa ng pagsabog, isang pagsabog na wawasak sa lahat ng pinagmamalaki ni Liza. Manatili po kayong nakikini sa susunod na kabanata. Doon ko ipapakita kung paano ang isang anino ay tuluyang naging liwanag. Ang pagbabalik ko sa Maynila ay hindi magiging madali, pero ito ay magiging makatarungan. Dahil sa huli, ang katotohanan ang laging mananaig. 150 milyong piso laban sa isang pusong puno ng kasinungalingan. Sino kaya ang mananalo? Ang kwento ay nagsisimula pa lang. Kabanata 6. Ang lihim na testamento ng pagmamahal, isang Martes ng umaga. Habang tinitignan ko ang mga kontrata sa aking opisina sa Davao, tumunog ang aking telepono. Isang numero mula sa Maynila na hindi ko kilala. Noong sandaling iyon, tila may kung anong kaba ang bumalot sa aking dibdib. Miss Santos, ang sabi ng isang baritono at malumanay na boses. Ako si Abogado Ramos, ang abogado ng iyong lola. Ikinalulungkot kong ibalita na pumanaw na si Lola Esmeralda kagabi. Ang mundo ko ay biglang huminto. Binitawan ko ang aking ballpen. Hindi ako makahinga. Alam kong matanda na si Lola. Alam kong mahina na siya. Pero palagi kong iniisip na mayroon pang bukas. Isang huling pagkakataon na mayakap siya. Isang huling pagkakataon na masabi sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Lumipad ako patungong Maynila sa mismong araw na iyon. Ang lamay ay ginanap sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park. Punong-puno ang simbahan. Maraming tao ang dumating dahil si Lola Esmeralda ay kilala sa kanyang kabutihan. Marami siyang tinulungan. Marami siyang pinag-aral. Siya ay isang babaeng may ginto at busilak na puso. Nakaupo ako sa ikatlong hilera, mag-isa. Sa harap ko, naroon sina Papa at Mama. Katabi nila si Liza. Nakasuot sila ng mga mamahaling itim na damit. Si Liza ay may hawak na panyo. Paminsan-minsan ay nagpupunas ng mata. Ngunit, sa gitna ng mga dasal, may narinig akong hindi ko dapat narinig. Narinig ko ang bulungan nila. Hindi tungkol sa mga alaala ni Lola. Hindi tungkol sa sakit ng pagkawala. Kundi tungkol sa kung ano ang maiiwan ni Lola. Ang koleksyon ng mga alahas, bulong ni Liza kay Mama. Nakausap mo na ba ang abogado? Kailan natin makukuha ang mga iyon? Kailangan ko ang mga perlas para sa kasal ko. Shhh! Sit-sit ni Mama. Wag dito. Maraming nakikinig. Pagkatapos na lang ng libing. Tumingin ako sa kabaong ni Lola. Napakasakit. Habang ang bangkay ni Lola ay nasa harap pa namin, binibilang na nila ang kanyang mga pag-aari. Para silang mga buwitre na naghihintay lang na makuha ang kanilang bahagi. Mas higit pa ang halaga ni Lola kaysa sa anumang alahas. Pero para sa kanila, si Lola ay isa lamang imbentaryo. Isang listahan ng mga mamahaling bagay. Pagkatapos ng libing, habang dahan-dahang umaalis ang mga tao, may humawak sa aking balikat. Iyon si Abogado Ramos, isang matandang lalaki na may maputing buhok at mababait na mata. Miss Maya, bulong niya. Maaari ka bang manatili sandali? Mayroong iniwan ang iyong lola na gusto niyang ibigay sa iyo ng personal. Sumunod ako sa kanya sa isang maliit na opisina sa likod ng simbahan. Isinara niya ang pinto. Inilapag niya sa harap ko ang isang makapal na envelope. Ang iyong lola ay pumunta sa akin 2 taon na ang nakalilipas, simula ng abogado. Napakalinaw ng kanyang mga bilin. Ang ipapakita ko sa iyo ay hiwalay sa publikong diyukon o will na babasahin sa pamilya bukas. Inabot niya sa akin ang mga papel. Binasa ko ang mga salita. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi ako makapaniwala. Ang Santos Hartwell Jewelry Collection. Ang buong koleksyon ng mga alahas ni Lola na nagkakahalaga ng 130 milyong piso. 130 milyon. Lahat ng ito ay sa akin. Hindi kay Liza, hindi kay Mama, kundi sa akin. May kasama itong isang lihim na sulat mula kay Lola. Ang sulat na yon ang nagpaiyak sa akin ng husto. Aking mahal na Maya, ang sulat ni Lola. Kung binabasa mo ito,
Wala na ako. Pero gusto kong intindihin mo kung bakit ko ito ginawa. Nakikita ni Liza ang mga alahas na ito bilang mga trophy. Mga bagay na gagamitin para kainggitan ng iba. Pero ikaw, Maya, nakikita mo ang kanilang kasaysayan. Nakikita mo ang kanilang kahulugan. Huminto ako sa pagbabasa. Pinunasan ko ang aking mga mata. Alam kong magagalit ang iyong ina at ang iyong kapatid, patuloy ng sulat. Sasabihin nilang nagkamali ako, pero nakita ko ang iyong paglago. Nakita ko ang iyong pagsisikap kahit walang nanonood. Ang mga hiyas na ito ay nararapat sa isang taong marunong magpahalaga sa kanila. Nararapat sila sa iyo. Mahal na mahal kita, Lola Esmeralda. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib. Ramdam ko ang pagmamahal ni Lola na tila buhay pa rin sa bawat salitang isinulat niya. May isa pang bagay, Miss Maya, sabi ni Abogado Ramos nang may malambot na boses. Hiniling ng iyong lola na manatiling kumpidensyal ang dokumentong ito. Hanggang sa dumating ang tamang sandali na ikaw mismo ang magbubunyag nito. Tumango ako. Hindi ko kayang magsalita. Inilagay ko ang dokumento sa aking bag. Lumabas ako ng simbahan bitbit ang isang lihim. Isang lihim na itatago ko sa aking puso sa loob ng 6 na buwan. Noong mga sandaling iyon, hindi ko pa alam. Nagagamitin ko ang lihim na ito sa mismong kasal ng aking kapatid. 3 buwan matapos ang libing, narinig ko ang balita. Ikakasal na si Liza kay Paulo Thornton mula sa isang napakayamang pamilya. Isang pamilyang nagmamay-ari ng maraming gusali sa Makati. Ito ang kasal na laging pinapangarap ni na Papa at Mama. Yaman, na ikakasal sa yaman, karangalan, na ididikit sa karangalan. Ang kasal ay gaganapin sa Manila Hotel. 400 bisita, 1 milyong pisong budget para sa dekorasyon pa lang. Bawat detalye ay kailangang perpekto. Naghintay ako ng aking imbitasyon. Lumipas ang mga linggo. Wala. Araw-araw kong tinitignan ang aking sulat. Wala. Sa wakas, tinawagan ko si Mama. Ma, wala pa po akong natatanggap na imbitasyon para sa kasal ni Liza, ang sabi ko. Dapat ba akong mag-RSVP ng direkta sa kanya? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Maya, ang boses ni Mama ay tila nag-iingat. Gusto ni Liza na kausapin kita tungkol dyan. Ang totoo niyan, nararamdaman ni Liza na mas mabuti kung hindi ka na lang darating. Tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Bakit po? Alam mo naman ang mga ganitong event, sagot ni Mama. Napaka-pormal at si Liza, ayaw niyang magkaroon ng anumang distraksyon sa kanyang espesyal na araw. Ayaw naming mapahiya kami o magkaroon ng anumang awkward na sitwasyon. Awkward. Distraksyon. Iyon ang tingin nila sa akin. Ang sariling kapatid ay itinuturing na isang kalat sa isang malinis na sahig. Naiintindihan ko po, ang sabi ko ng mahinahon. Salamat sa pagsasabi sa akin, Ma. Ibinaba ko ang telepono, tumingin ako sa salamin, ngumiti ako. Pero hindi ito ngiti ng saya. Ito ay ngiti ng isang taong tapos na. Tapos na akong umasa. Tapos na akong magmakaawa para sa kanilang pagmamahal. Binuksan ko ang aking bag. Kinuha ko ang dokumento ng testamento ni Lola Esmeralda, ang koleksyon ng mga alahas na nagkakahalaga ng 130 milyong piso. Naisip ko si Liza. Naisip ko kung paano niya ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan, na siya ang magmamana ng mga hiyas ni Lola. Naisip ko kung paano niya sinasabi sa pamilya ni Paulo na siya ang paborito ni Lola. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. At doon ko ginawa ang aking desisyon. Kung ayaw nila akong makita sa kasal, ay sige, hindi ako pupunta bilang bisita. Pero darating ang aking regalo. Isang regalong hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Ngayon, mga mahal kong tagapakinig, mga lolo at lola, tatanungin ko kayo, kung kayo ang nasa kalagayan ko, kung ang sarili ninyong pamilya ay itinanggi kayo at ipinagkait sa inyo ang munting karangalan na makita ang inyong kapatid sa altar. Ano ang gagawin ninyo? Hahayaan nyo na lang ba? O ipakikita ninyo sa kanila na ang taong minaliit nila
ang siyang may hawak ng tunay na kayamanan? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa mga komento. Gusto kong malaman ang inyong payo dahil ang susunod na gagawin ko ay walang sinuman ang nakakita na darating ito. Ang lihim na testamento ay hindi na mananatiling lihim dahil sa bawat kasinungalingan ay may katapat na kabayaran at ang kabayaran ni Liza ay magsisimula sa loob ng isang maliit na kahon na pilak. Abangan ninyo ang susunod na kabanata. Doon ko ipapakita ang aking paglipad patungong Maynila, ang pagpasok ko sa hotel, at ang sandaling ang katotohanan ay tuluyan ng sumabog dahil ang tunay na hiyas ay hindi lamang nasusuot sa leeg. Ito ay nakikita sa katapatan ng puso. Isang bagay na kailanman ay hindi magkakaroon ng aking kapatid. Kabanata 7, ang kasinungalingan tungkol sa munting kasal. Maya, huwag ka sanang magtatampo, pero naisip ni Liza na mas mabuti kung hindi ka na lang darating sa kasal niya. Iyon ang tinig ni Mama sa telepono. Ang tinig na tila ba ay humihingi ng pabor, ngunit sa katotohanan ay nagtatakwil. Sinabi nila sa akin na ang kasal ni Liza ay isang intimate wedding. Isang napakaliit na salusalo, para lamang daw sa iilang tao. Sinabi ni Mama na ayaw nilang magkaroon ng distraksyon. Ayaw nilang mapahiya si Liza sa harap ng pamilya ni Paolo. Dahil baka daw ako ay maging awkward doon. Intimate. Iyon ang salitang ginamit nila. Isang munting pagdiriwang. Ngunit nang buksan ko ang aking social media, nakita ko ang katotohanan. Nakita ko ang mga post ni Liza. Nakita ko ang mga video ng kanyang dress fitting sa isang sikat na designer sa Makati. 400 bisita, 400. Kasama ang mga senador, mga sikat na artista, at mga dambuhalang negosyante. Ang aking kapatid, ang aking pamilya, ay nagsinungaling sa akin. Ikinahiya nila ako. Ipinagkait nila sa akin ang karapatang makita ang sarili kong kapatid sa harap ng altar. Noong gabing iyon, sa loob ng aking tahimik na opisina sa Davao, ay napangiti ako. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may kasamang matinding paninindigan. Hindi ko na kailangang magmakaawa para sa kanilang pag-ibig. Dahil ang katotohanan ay sapat na. Nagpasya akong bumalik sa Maynila. Hindi para gumawa ng gulo, hindi para sumigaw, kundi para iabot ang aking huling regalo, ang isang regalo na magpapabago sa lahat. Kabanata 8, ang plano ng tadhana. 3 araw bago ang kasal, may natanggap akong tawag mula sa aking sekretarya. Ma'am Maya, mayroon po tayong kliyente na nag-book para sa isang malaking kasal sa Manila Hotel. Isang napakayaman na pamilya. Paolo at Liza ang pangalan ng ikakasal. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ko akalain. Sa libu-libong photography studio sa buong Pilipinas, ang Everlight Studios ko pa ang napili ni Liza. Kinuha niya ang pinakamahal naming package, 750,000 piso. 750,000. At ang mas matindi, hindi alam ni Liza na ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Sa mga kontrata, ang nakapirma ay ang aking business manager. Para kay Liza, ang Everlight Studios ay isang sikat na kumpanya mula sa Davao na paborito ng mga elitista. Hindi niya alam na ang kumpanyang kinahuhumalingan niya ay pag-aari ng kapatid na tinawag niyang walang kwenta, destiny, tadhana. Iyan ang tanging naisip ko. Ang tadhana mismo ang gumawa ng paraan upang kami ay magharap. Tiningnan ko ang kontrata. Naroon ang pirma ni Liza. Napakagarbo ng kanyang sulat kamay. Ipinadala ko ang aking pinakamahusay na team sa Maynila. Ngunit ako, mananatili ako sa anino hanggang sa tamang sandali. Kabanata 9. Ang pagbubunyag sa harap ng 400 bisita. Ang Manila Hotel ay nagniningning ng gabing iyon. Ang ballroom ay puno ng mga taong ang suot ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Naroon si Liza, mukhang isang reyna sa kanyang puting gown. Naroon sina Papa at Mama. Abot langit ang ngiti habang nakikipagkamay sa mga Thornton.
Wala silang kamalay-malay na nasa labas lang ako ng pinto. Nang dumating ang oras ng pagbibigay ng regalo, ang MC ay nag-imbita sa ikakasal na magbukas ng ilang mga espesyal na kahon. Kinuha ni Liza ang aking munting kahon na pilak. Nakita ko sa screen ang kanyang mukha. Bahagya siyang natawa. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan, ito siguro ay galing sa kapatid kong mahirap. Malamang ay isang mumurahing frame lang ito. Binuksan niya ang kahon. Ang tawa niya ay biglang nawala. Sa loob ay naroon ang legal na testamento ni Lola Esmeralda. Ang dokumentong nagsasabing ang koleksyon ng alahas na nagkakahalaga ng 130 milyong piso ay sa akin. Lahat ng ito ay pag-aari ni Maya Santos. Binasa iyon ni Paulo, ang kanyang asawa. Ang buong ballroom ay tumahimik. Ang katahimikan ay tila ba ay nakakabingi. 400 tao ang nakatingin kay Liza. Ano ito, Liza? Ang tanong ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Sabi mo, ikaw ang paboritong apo. Sabi mo, ikaw ang magmamana ng mga alahas na ito. Bakit pangalan ng kapatid mo ang narito? Hindi makapagsalita si Liza. Ngunit may isa pang papel sa loob ng kahon. Ang aking business card at ang kopya ng kontrata ng kasal nila. Maya Santos, CEO ng Everlight Studios. Doon nalaman ng lahat. Ang kumpanyang kinuha ni Liza upang kunan ang kanyang perpektong kasal ay pag-aari ng kapatid na itinago niya. Ang kapatid na sinabi niyang isang talunan. Ang mundo ni Liza na binuo sa kasinungalingan ay gumuho sa harap ng lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang kahihiyan ay hindi na maikukubli. Kabanata 10. Bagong simula at hangganan, pagpapatuloy. Natutunan ko na ang pinakamasakit na bahagi ng paglago ay ang kailangang iwanan ang mga taong hindi marunong magmahal sa iyo ng totoo. Kahit pa ang mga taong ito ay ang sarili mong pamilya. 1,000,000 peso. 10,000,000 peso. 100,000,000 peso. Ang lahat ng yaman na ito ay walang silbi. Kung ang puso mo naman ay puno ng pait at kasinungalingan. Nakita ko iyon sa mga mata ni Mama nang bumisita siya sa akin. Nakita ko ang isang babaeng nawalan ng dangal dahil sa paghahangad ng maling klase ng karangalan. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa huling pagkakataon bago siya umalis ng aking opisina. Ma, sabi ko sa kanya, hindi ko isasara ang pinto para sa inyo, pero hindi ko na rin ito laging hahawakang bukas. Kayo na ang kailangang gumawa ng paraan upang mahanap ang susi pabalik sa buhay ko. Iyon ang aking bagong boundary, ang aking hangganan. Dahil sa loob ng 28 taon, ako ang laging humahabol. Ngayon, tapos na ang pagtakbo ko. Ako naman ang maghihintay. At kung hindi man sila dumating, ayos lang. Dahil alam ko na ngayon ang aking tunay na halaga. 6 na buwan na ang nakalilipas mula ng gabi ng kasal na iyon. Ang balita sa social media ay dahan-dahan na ring humupa. Ang pangalan ko ay hindi na pinag-uusapan ng mga marites sa Makati. Pero ang aking buhay ay lalong naging makulay. Narito pa rin ako sa Davao. Patuloy na pinapalago ang Everlight Studios. Ang aking mga empleyado ay tila naging tunay ko na ring pamilya, si Paulo at si Liza. Balita ko ay sumasailalim sila sa marriage counseling. Sinusubukan nilang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit ang tiwala, kapag nabasag na, ay mahirap nang ibalik sa dati. Si Liza ay pansamantalang nawalan ng trabaho. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay hindi nagustuhan ang iskandalong idinulot niya. Sina Papa at Mama naman ay madalas magpadala ng mensahe ngayon. Kumusta ka na, Maya? Kailan ka bibisita sa Manila? Miss ka na namin. Binabasa ko ang mga mensaheng ito. Sumasagot ako ng maikli at may respeto. Pero hindi ko pa kayang bumalik sa mansyong iyon. Ang Forbes Park ay puno pa rin ng mga multo ng aking kalungkutan. Siguro, sa tamang panahon, ay magagawa ko ring tumuntong muli doon nang walang nararamdamang kirot. Isang gabi, bago ako matulog,
Kinuha ko ang lumang kamera na ibinigay sa akin ni Lola Esmeralda noong 10 taong gulang ako. Kupas na ang kulay nito. May mga gasgas na rin ang katawan. Pero para sa akin, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hinaplos ko ang metal na katawan nito. Salamat Lola, bulong ko sa dilim. Salamat dahil naniwala ka sa akin, noong wala pang naniniwala. Naintindihan ko na ngayon ang sinabi niya noon. Ang kayamanang tahimik na ipinapasa. Hindi lang pala ito tungkol sa mga hiyas at alahas. Ito ay tungkol sa tapang. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa pagmamahal na hindi kailangang isigaw, ngunit kailanman ay hindi matitibag. Ang kwento ko ay hindi isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento ng paggising. Ipinakita ko sa aking pamilya ang kanilang pagkakamali, hindi dahil gusto ko silang saktan, kundi dahil gusto ko silang matuto, na ang bawat anak, ang bawat tao, ay may sariling liwanag na dapat igalang. Kayo ba? Mga mahal kong lolo at lola na nakikinig sa akin? Mayroon ba kayong mga anak o apo na tila ba ay nakakalimutan ninyo dahil sa sobrang abala sa buhay? O baka naman, kayo ang tila nakakalimutan ng inyong pamilya? Sana ay magsilbi itong paalala na ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa isa't isa ay ang ating oras, ang ating atensyon, at ang ating tunay na pagkilala sa kanilang kakayahan. Huwag nating hayaan na kailanganin pa ng isang pilak na kahon bago natin masabi ang mahal kita at proud ako sa iyo. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Maya Santos. Salamat sa pananatili ninyo hanggang sa huli. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o kung mayroon din kayong katulad na karanasan sa inyong pamilya, huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Babasahin ko po ang bawat isa sa inyong mga saloobin. Huwag din ninyong kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Baka mayroon silang kailangang marinig sa gabing ito. Muli, ako si Maya Santos. At lagi ninyong tandaan, kayo ay mahalaga, kayo ay nakikita, at ang inyong kwento ay may halaga. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, pagpalain po kayong lahat ng may kapal. Paalam sa ngayon. 6 na buwan na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa Manila Hotel. 6 na buwan mula nang iwan ko ang munting kahon na pilak sa gitna ng karangyaan. Marami ang nagbago, pero marami rin ang nanatiling pareho. Narito pa rin ako sa Davao. Tinitignan ang paglubog ng araw mula sa aking opisina. Ang Everlight Studios ay lalong kinikilala, pero ang pinakamahalagang tagumpay ko ay hindi ang pera, hindi ang katanyagan, kundi ang katahimikan ng aking puso. Ang aking pamilya, tinatawagan ako ni Mama gabi-gabi. Ang kanyang boses ay hindi na matalim, malumanay na siya ngayon. Maya, anak, ang laging panimula niya. Sana ay mag-ingat ka palagi dyan. Sinabi rin niya na si Liza ay nagsisimula ng magbago, na ang pagkakapospone ng kasal nila ni Paulo ay naging daan upang magmuni-muni siya. Hindi ko alam kung totoo ito. Pero ipinagdarasal ko na sana ay mahanap din ni Liza ang kanyang sarili, nang hindi na kailangang manakit ng iba. Ang mga alahas ni Lola Esmeralda, 130 milyong piso. Isang napakalaking halaga, ngunit tulad ng aking pangako. Dinala ko ang mga pinakamahalagang piraso sa National Museum of Fine Arts sa Maynila. Inilagay ko ang mga ito sa ilalim ng pangalan ni Lola. Ngayon, ang bawat Pilipino, mayaman man o mahirap, ay may pagkakataong makita ang ganda ng mga hiyas na iyon. Dahil ang kagandahan, kapag itinago mo lang para sa sarili mo, ay nawawalan ng ningning. Bago ko tapusin ang aking pagkukuwento, nais ko kayong iwanan ng isang munting aral. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na kailangan kong maging sikat, kailangan kong maging mayaman, upang mahalin ako ng aking pamilya. Akala ko, kailangan kong patunayan ang aking halaga sa kanila. Ngunit mali ako. Ang tunay na pagmamahal ay hindi isang premyo na kailangan mong paghirapan. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon ng mga taong dapat ay unang yumayakap sa iyo. Kung hindi ka nila nakikita,
Huwag mong piliting maging mas maliwanag para sa kanila. Sa halip, lumakad ka palayo. Hanapin mo ang mga taong tatanggap sa iyo, kahit wala kang dalang anumang kayamanan. Sabi nila, ang paghihiganti ay ang pinakamatamis na bunga. Pero para sa akin, ang pinakamatamis na bunga ay ang pagpili sa iyong sarili. Ang pagtatakda ng hangganan o boundary upang protektahan ang iyong kapayapaan. Kayo po, aking mga mahal na lolo at lola, naranasan niyo na bang kailangang lumayo sa isang mahal sa buhay upang mailigtas ang inyong sarili? Ano po ang naging kapalit nito at ano ang inyong nakuha? Sana ay mag-iwan kayo ng inyong saloobin sa mga komento. Gusto ko pong marinig ang inyong mga karunungan. Dahil sa dulo ng lahat, tayo ang sumusulat ng sarili nating kwento. Huwag ninyong hayaan na ang panulat ay hawakan ng ibang tao. Salamat sa inyong pakikinig, salamat sa inyong oras, hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Ako si Maya Santos, at dito nagtatapos ang lihim ng Kahong Pilak. Pagpalain po kayong lahat ng may kapal. Paalam muna sa ngayon.